Oh, pakinggan ninyo. Oh, pakinggan ninyo mga bossing, etong mga pinapakalat nilang mga balita na naman. Pasok. Kibuloy. Yan ay para litisin doon si Kibuloy dahil sa kanyang patong-patong na kaso gaya ng child sex trafficking at fraud. Kinumpirma po yan mismo ni US Ambassador Babe Romualdez sa News 5 na ipadala na rin sa DOJ ang dokumento para ma-process. Diba? Babe Romualdez. Noon pa pinalalabas na itong Babe Romualdez na ito, yung extradition na yan. It cannot happen under our law. Although, Ben Dalo ngayon, alam natin na walang batas sa mga buwaka ng ina niyan. Ano na to? Ano to itong mga tao na ito, mga bossing. Hindi pwede na ipadala ang isang tao na mayroong active na kaso dito. They have to dismiss the case here before mapadala si Pastor doon. At alam nila na madidismiss yung mga kaso ni Pastor dito, kaya ino-open na naman nila yung extradition na yan. Ganun yan. Ganun yan. Kaya tinatrabaho na naman nila si Pastor. Itong hiling na extradition ng Amerika. Pero ayon sa DOJ, wala pa silang natatanggap na dokumento. Ngayong gabi lamang, kinumpirma ng DFA na natanggap na nila ang extradition request mula po sa Amerika. Base sa Philippine-US Extradition Treaty, ang DFA ang unang point person sa naturang request. Inendorso na rin daw ng DFA ang nasabing request sa DOJ. Naharap si Kibuloy sa patong-patong na kaso sa US 2021. Ang kasuhan siya ng child sex trafficking at sex trafficking sa pamagitan ng puwersa, pananakot o panlilinlang. Gayon din ang conspiracy, marriage at visa fraud, money laundering at cash smuggling. Lahat ng yan, lalong-lalo na yung money laundering sa Amerika, o yung Children's Joy Foundation, doon dismiss lahat yung mga kaso na yun. Lahat yun, wala na yun. Pahina na ng pahina, mga bossing yung mga kaso niya doon. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Pahina na yung mga kaso niya dito sa Pilipinas. Kaya binubuhay na naman nila. Kasi pag nakalabas to si Pastor, yari talaga sila. Pag nakalabas ito si Pastor, didiretso ito sa Banateros at magiging 8 ang miyembro ng Banateros. Maniwala kayo. Magiging 8 miyembro ng Banateros. Tapos yung Vox Populi na yan, araw-araw na yan. Oo, pag nakalabas si Pastor, araw-araw na yan. Wala kaming hindi hihinto. Babanatan namin lahat ng mga demonyo sa Pilipinas. Madadagdagan kami ng isa. Oo, tandaan niyo yan. Ayon sa US prosecutors, ginamit daw ni Kibuloy ang simbahan para mag-recruit ng mga miyembro ng pinilit mangalap ng donasyon. Ang ilan pa sa mga miyembro ng KOJC, inabuso, binantaan at minanipula raw. Pero itinanggi lahat yan. Can you manipulate 8 million pesos? Kaya mo, 8 million pesos, 8 million members, kaya mong bantaan yung 8 milyong miyembro? Gaano kayo kabobo para maniwala na kaya ng isang tao manipulahin yung 8 milyong miyembro, lalong-lalo na sa buong mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, nagkalat sila sa buong mundo. May mga simbahan siya sa Amerika ngayon na namamayagpag kahit na siya'y nakakulong dito sa Pilipinas. Bakit hindi pa nagsialis mga yan? Bakit hindi pa nalulusaw etong KOJC kahit na wala na yung kanilang leader? Alam mo kung bakit? Kasi naipasa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang mga tao. Akala nila, napakulong nila si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nila alam, isang tao lang si Pastor Apollo Kibuloy eh. Yung Pastor Kibuloy, 8 milyon yan sa buong mundo. Kumalat yan sa buong mundo. Ang pinakulong nila, isang tao lang. Ang di nila alam, meron pang 8 milyon na mga mini Kibuloy na nagkalat sa buong mundo, nagpapakalat ng mga mabubuting balita at nagsiservisyo sa bayan ng hindi nagyayabang. Yan. September 2024 naman nang maaresto si Kibuloy dito po sa Pilipinas. Nakulong siya ngayon sa Pasig City Jail Dormitory habang nilitis ang kaso na qualified human trafficking. Nilitis din siya sa isa pang kasong child sexual abuse na hawak naman ng Quezon City RTC. Nagugat ang lahat ng yan sa mga reklamong sinampa sa kanya ng DOJ kasunod po ng aligasyon sa kanya ng dating KOJC members. Wala pa naman daw natatanggap na formal na abiso tungkol sa extradition request ng Amerika ang kampo ni Kibuloy. Samantala, iginiit ni Senadora Risa Hontiveros na panahon na para dalhin sa Amerika si Kibuloy. Si Hontiveros ang nanguna sa Senate investigation laban sa pastor kaugnay ng aligasyong human trafficking at sexual abuse. Ayon sa Senadora, napanatag siya na may 2 jurisdiksyon ang gustong mapanagot si Kibuloy dahil sa umunoy krimen niya laban sa mga kababaihan. O diba, napakakapal ng mukha nito ni Risa Hontiveros. Kapal na mukha mo, Risa. Putsang ina, mayroon ng sabi-sabi na magnanakaw ka eh. Tapos magpapadala ka ng... Wala kang nga napatunayan dyan sa hearing mo eh. Galit na galit ka kay Pastor Kibuloy. Noong pumunta siya dyan sa hearing mo, wala ka naman napatunayan eh. Wala ka napatunayan. Nandoon ka na. Pwede mo na siyang harapin, tanungin ng mga kung ano-ano. Wala ka na itanong sa kanya. Wala kang nakuha from him. Hindi mo siya na-pressure, hindi mo siya natakot, hindi mo siya tinalo. Hindi mo siya tinalo, Risa Hontiveros, kasi akala mo, kapag siniraan mo siya sa taong bayan, mananalo ka. Hindi. Habang sinisiraan mo siya sa taong bayan, ang daming mga Pilipino nagtatanggol sa kanya. Eto pa, nakulong siya. Ikaw pa nga actually ang may kasalanan kung bakit sumikat si Pastor. Sa totoo lang, dapat magpasalamat tayo kay Risa Hontiveros dahil sa kanya, nabuksan ang isip ng mga tao patungkol sa KOJC. Nalinis yung dinudumihan na pangalan ng KOJC at hindi niya na kayang yung baguhin yun.
Hindi niya na kayang iba. Kaya nga nanahimik to for some time kay Pastor Quiboloy kasi kasalanan talaga niya eh. Kung bakit mas lalong nakilala ang KOJC, mas lalong nakilala si Pastor, at mas lalong nabilib ang mga tao sa mga membro ng KOJC pati sa kay Pastor Quiboloy at mga administrators nila. Kasi pinatawag lahat yan eh sa Senado eh. Pinatawag sa Kongreso. Pagdating doon, ang tatalino ng mga taga KOJC. Pagdating ng Senado, ang tatalino ng mga KOJC. Ready na nga eh. Ready na nga si Ma'am Tina. Yung sinasabi nung kanyang peking testigo binayaran daw niya na sinasampal daw araw-araw. Yung sumasampal araw-araw ready nang magpunta eh diyan sa Senado para gisahin ni Risa Ontiveros, natakot si Risa eh. Wala ngang kinausap si Risa ni isa na taga KOJC, lahat puros mga testigo niya eh. Diyan sa hearing niya wala siyang pinatawag o ginisa na mga taga KOJC. Bukod tangi, ang ginisa lang niya si Pastor Quiboloy, hindi pa siya nagtagumpay. Wala, nakakadiri. Panis. Oh, walang kakwenta-kwenta. Oh, paano ba? Saan ba nagalit talaga itong Saan ba nagalit talaga itong si Risa Ontiveros? Ito papakita ko sa inyo kung saan talaga nagalit ito si Risa Ontiveros at nagdemanda pa. Dito siya sa video na to nagalit, mga bossing. Panoorin ninyo. Ito, yung ganito kabait si Risa Ontiveros. Gagamit siya ng pera ng taong bayan. Ito according dito hindi ako nagsasabi nito, nagre-react lang tayo. Pero kahit magdemanda ka, bahala ka sa buhay mo. Gagamit si Risa Ontiveros ng pera ng taong bayan di umano para lang gumamit ng mga tao, magbayad ng mga tao para sirain yung kanyang mga kalaban sa kabutihan. Kasi demonyo man ito, lahat ng kalaban niya sirain. Eto, dito siya gigil na gigil. Etong batang ito, yan yung sinasabi niya na sinasampal daw siya ni Tina San Pedro. Nasampal daw siya. Nandiyan daw siya sa SMNI office sa Makati, sinasampal daw siya. Anong mga panahon yan? Anong mga taon yan? Nagbigay siya ng taon. Kung di ba siya tanga? Yung sinasabi niya na si Tina San Pedro, kagawad doon sa sa Barangay Tamayong. Nandoon yun sa Davao, sa bundok, sa may Pereira Mountain, nandoon. Kagawad yung sinasabi niyang sumasampal sa kanya. Mantakin mo, nandito siya sa Maynila. Yung tao nasa Davao, nasasampal siya gabi-gabi. Putsang ina, ang galing, di ba? Lumilipad si Tina San Pedro papunta sa Makati para lang sampalin siya gabi-gabi, tapos uuwi ulit sa Davao para maging barangay kagawad doon. O kaya, siya, humahaba yung kamay niyang gano'n, sinasampal niya araw-araw to gabi-gabi. Para tapos iikli ulit, tapos magiging kagawad siya ulit sa umaga, ganun. Di ba? Ganun kasinungaling, ganun kabulok yung mga testimonya ng mga testigo niya dito. Lahat yun hindi tumatayo sa korte. Lahat yun ang hirap patunayan. Kaya gumagawa na naman ng panibagong istorya to si Risa Ontiveros. Dito siya galit na galit kay alias Rene. Kinasuhan niya to eh. Kinasuhan niya to dahil bumaliktad, binabayaran niya, tapos nung wala na siyang pambayad, bumaliktad na. Diyan siya galit na galit, kaya nga naligo ng demanda sila sila Banat Bay. Dinimanda niya dahil lumabas itong video na to. Lumabas tong video na to, dinimanda niya, na-dismiss yun. Putang ina, hanggang sa korte, hindi ka na nanalo, Risa Ontiveros, sa election pa kaya? Walang iya ka talaga. Pakinggan nyo to. Pakinggan nyo. Dito siya gigil na gigil. Ako si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan, kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, kinuwang witness ni Sen. Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Ontiveros para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara at kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po akong bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula niya noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Ontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na isinampalaban kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa vlog na yun, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Glenda Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Ayun yun, yung Bandari, ayun yun. Yun yung Nepalese na demonyo. Yun yung Nepalese na lumalason kay Pastor Apollo Quiboloy. Ilang beses nilason si Pastor Apollo Quiboloy, ilang beses muntik mamatay. Kasi yung Bandari na yun, akala niya, makukuha niya yung simbahan. Akala niya, pag nawala si Pastor, siya na yung, kasi halos parang kanang kamay na siya eh. Lagi siyang kasama kung saan magpunta si Pastor. Napulot man lang yung Bandari na yun dyan sa Singapore, na taong grasa. Binihisan nila yun, inayos nila yun, tapos pinag-aral nila hanggang sa nakapangasawa na. Yung yung isa pa nga na nag-tridor kala Pastor Apollo Quiboloy, yung mga anak nga nun na naging abogado, si Pastor pa nagpaaral sa mga yun.
Si pastor pa nagpaaral sa mga imantakin mo ninakawan nila yung simbahan. Etong bandari na ito, gusto niya makuha yung simbahan. Lahat ng mga susi, mga eroplano, lahat ng mga susi ng mga sasakyan, nasa kanya na. Kasi akala niya, mapapakulong niya si pastor, siya na ang magiging bagong leader ng KOJC. Ganun yun. So ngayon nung nakita nila pastor, kasi nga si pastor hindi siya hindi siya nagdududa sa tao, lalong-lalo na kaya lang syempre tao lang yan, may mga demonyo talaga nagpapanggap na tao. So ang ginawa ng tao na yan, ang ginawa nila parang unblessing daw, may biglang nagsabi sa kanila na ipa-check mo kasi parang may something diyan sa isang negosyo ninyo. O di yun, chinek yung negosyo na yun, malaman laman, putya yan, 200 million pesos nilipat na sa bangko nung pamilya na tumakas sa Amerika, kasama itong bandari na ito, tumakas na papunta ng Amerika para mag-asylum doon. Tapos doon gumawa ng mga kaso ulit para kay Pastor Apollo Kibuloy para mapabagsak nila yung simbahan, hindi bumabagsak eh. Ganun yun mga bossing ang nangyari doon. Yung bandari na yun, yan. Pati yung nag-hack ng kanilang mga website yan kasi IT expert daw yan eh. Tsaka magaling na tao daw yan. Kaya lang napasukan siya ng demonyo eh. Gusto niya maging makuha yung lahat ng properties ng KOJC. Kaya tinatry niyang patayin si Pastor Kibuloy o mapakulong si Pastor para baka sakali nabisto na siya. So wala na. Hindi na may sasakatuparan yung kanyang mga gustong mangyari. Kaya ang gusto na lang niya, ma-freeze yung mga assets para makaganti siya, hindi mapakinabangan yung mga assets, i-freeze assets, makuha yung mga assets, ipasara yung simbahan. Yun ang gusto niya mangyari. Ako, dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni share ng email ng opisina ni San Risa upang magpadala ng formal na email. Kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya, kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni San Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becca Chief of Staff ni Sen. Ontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos akong Malinaw wala siyang binanggit na mga sexual abuse, mga personal na karanasan lang niya, pero pinadagdagan sa kanya. Jonard Bulagi, so maraming salamat sa iyo, Jonard. Mabuhay ka diyan sa Amerika, God bless you. Ito mga member ng ng KOJC ito, mababait to. O yan si Jonard, ang tagal niya sa Amerika. Sa tingin ba ninyo, hindi na nagpupunta si Pastor doon, ilang taon na? Siguro baka mga more than siguro mga 8 years nang hindi nakakapunta si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. Baka itong mga to member pa din ng KOJC. Ang tagal na nila sa Amerika, pati hindi pa sila umaalis sa kanilang simbahan. Di ba? Hindi ba kayo mga tanga? Tapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becca pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman So ganyan yung opisina ni Risa. According dito sa video na to, ganyan yung opisina niya, nagbabayad nagtitwist ng mga ng mga istorya, magpapakalat ng peking balita para lang maling balita, dinoktor na mga testimonya para lang masira yung mga kalaban niya, ganyan yan. Kadiri ka, ma'am. Hindi ka nakagandahan ng sama pa ng ugali mo. Alam mo, sa totoo lang, dapat pag pangit ka na, mabait ka na. Hindi eh. Kinuha mo lahat, pangit ka na. Ang pangit pa ng ugali mo. Putsang ina, kriminal ka pa. Grabe ka. Nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung... So target niya talaga SMNI. Bong. Bungabong, maraming salamat sa iyo, mabuhay ka. Yun ang target niya, SMNI talaga. Kaya ikinokonekta niya itong tao na to sa SMNI kasi talagang gusto nila yung SMNI mawala. Hindi mawawala ang SMNI. We are here to stay. Hanggat pumipintig ang mga puso namin, magiging mga tinik kami sa lalamunan ninyo, mga punyeta kayo. Kayong mga salot ng bayang Pilipinas, tandaan niyo yan. Hanggat hindi nyo kami napapapatay, hindi kami hihinto. Maniwala kayo, putang ina ninyo. Oo, putang ina ninyo bago nyo kami mapatay. Oo, sigurado kami malalatayan namin ng mga pagkatao ninyo at may expose namin ang lahat ng mga kademonyohan ninyo. Promise yan. Ligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag yung pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 ay binigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. Isang linggo before ang Senate hearing noong February 19, 2024, pinatira ako sa isang kondo kung saan ako ay biniriefing at tinuruan tungkol sa mga dapat na isasagot ko sa tanong ni Senador Risa. So sa araw ng hearing, umiyak ako dahil sa konsensya habang binabasa ko yung script na alam ko naman na hindi totoo at hindi ginawa ni Pastor ng Kingdom. Pagkatapos ng hearing, tinago ako ni Sen. Risa sa kanyang kondo sa Manila at inutusan na maghanap pa ng ibang pwedeng maging witness kapalit ng pera dahil may mga susunod pang hearing. Grabe, di ba?
Nagbabayad talaga, maghanap ka pa. Galing pinagre-recruit mo pa. Magaling ka talaga. Mantakin mo, yung mga komunista nagre-recruit ng mga estudyante para maging NPA. Ito naman nagpapa-recruit para maging testigo. Sana all. Putang ina, sinagad mo ang pagiging demonyo. Matindi ka, ma'am. Matindi ka. Ibang klase ha. Kung totoo tong sinasabi ng batang ito. Pero parang mas naniniwala ako sa bata na to. Salamat dun sa nag-send sa Gcash, Rowena S. Oo, natanggap ko. Salamat sa'yo, mabuhay. Putang ina niyan. Gago talaga, no? Komunista utak talaga. Mantakin mo, nagbayad siya para mag-recruit. Pucha, nagre-recruit na kayo ng mga NPA eh. Nagre-recruit pa kayo ng mga testigo. Magkakaroon na tayo ng katahimikan kapag sinday ng presidente. Oo, Rods 2181. Totoo yan. Buong taon ng 2024, nanirahan ako sa condo ni San Risa. At nung January 2025, lumipat ako pansamantala sa isang safe house kung saan nakasama ko doon sina Matabato at iba pang mga biktima ng extrajudicial killings. So sa bawat research o information na aking Pati si Matubato. Kaya naman pala lumabas yung mga pangalan nila Las Cañas dyan sa impeachment na yan. Mga gunggong kayo talaga. Pati si Matubato pala, tinatago nito. Antindi mo ha. Ibang klase ka, mama. Gusto mo pa maging presidente? Ganyan kasama ang ugali mo? Gusto mo pa magpresidente sa Pilipinas? Ulul. Hindi kami papayag. ibibigay sa Senado, nakatanggap ako ng rewards na 12,000 na ibinibigay ni San Risa sa pamamagitan ng kanyang staff na si Sir Ryan. So, sa kabilang sa mga na-research ko, nagawa kong research yung inimbentong Angel of Death daw ng Kingdom na inimbento ni Alias Jackson, si Edward Masayon. Kabilang doon yung na-research ko yung mga member at yung mga general na nag-courtesy call kay Pastor. Noong August 29, 2024, nag-dinner meeting kami ni Blenda Portugal alias Amanda kasama ang kanyang legal team na sina Attorney Joanna Paula Domingo at ng office. Oo, saan nanggagaling? Tama si Chori Choli. Yung safe house ni Rizon Tiveros. Yung bayad dun sa safe house niya. Kasi sinisita nila yung mga bayad sa safe house ng ni BP Sara eh. Magkano binabayad dyan sa safe house na yan? Saan galing yung pinambabayad dyan? Pwede ba imbestigahan din natin yan? Yung mga binabayad dyan. Kasi kung si Inday Sara may safe house ng mga intel operatives para maubos sa mga komunista, mantakin mo si Rizon Tiveros, according dito, meron siyang safe house ng mga sinungaling sa Pilipinas. Tangina, antindi mo. Antindi mo. Matindi ang kapal ng mukha mo. Ang lupet. Of the Special Assistant to the President at si Attorney Ian Interina at yung kasama yung abogado ko na si Attorney Ange May Bogudyo sa isang hotel sa Quezon City. Pinagplano nila kung paano idiin ang kaso ni Pastor at kiningan niyo akong mag-file ng kaso. Sabi ni Attorney Domingo na mas maganda mag-focus kami sa human trafficking dahil mahina ang kaso sa sexual abuse. Mahina ang kaso sa sexual abuse. Kaya focus tayo sa human trafficking kasi yung human trafficking, yung sexual abuse kailangan ng science yan eh para mapatunayan mo. Itong human trafficking, madali ito. Madali ito at saka ano yan, human trafficking, ano yan, Nobel yan, doon tayo mag-focus para hindi makalabas si Pastor. Talaga gusto talaga nila makulong lang si Pastor. Akala nila pinahihirapan nila yung tao doon. Pucha yan, sabi na tangina, pinakulong na natin si Pastor. Ganun pa rin, ang lakas ng SMNI, ang lakas ng Banateros, ang lakas ng KOJC, hindi pa rin natin mapabagsak. Padala na natin sa Amerika yan para mawala na sa landas natin. Ganun din, kahit padala mo yan kahit sa panig ng mundo, kahit sa ano mo pa yan, sa Jupiter mo pa ipadala si Pastor, hindi na matatapos ang advokasya niya. Ito yung sinasabi natin, na kapag maayos ang iniwan mong alaala sa mga Pilipino, maganda ginawa mo sa Pilipinas, kahit mamatay ka, kahit ilibing ka ng buhay, kahit anong gawin mo, bigtiin ka, mananatili yung mga magagandang alaala mo, yung mga magagandang ginawa mo. Pero kapag masama kang tao, maniwala ka, walang magse-celebrate ang tao pag namatay ka. Oo, maniwala ka kahit sa lamay mo walang pupunta. At Rizon Tiveros, pag nawala ka sa mundo, isa lang ang maaalala ng tao sa'yo. Isa kang traidor sa bayang Pilipinas. Ganun lang yun. Sabi pa ni Attorney Domingo na matalik siya na kaibigan ni Attorney Pearl Angelica Canada na dating abogado ng Kingdom at dating namuno sa Jose Maria College. Yung sabi ni Attorney Domingo, sabi sa kanya Yung Canada. Yung Canada na yun, actually isang buong pamilya yan halos na mantakin mo yung Canada na yan. Kapatid yan ng mga kasama ni Pastor na nakakulong. Yung dalawang kasama ni Pastor ngayon na nakakulong, kapatid yan, ganun kademonyo yung Canada na yan. Yung sinasabi niya, ganyang kademonyo yan. Oo, pati mga kapatid niya ipinakulong niya. Para lang sa pansarili niyang kapakanan. Tapos tumakbo yan sila sa Amerika. Yung Canada na yun may dalawang anak. Yung dalawang anak pinag-aral ni Pastor yun ng abogasya. Nung nakagraduate nga at pumasa ng bar exams yung anak nun, niregaluhan pa ng simbahan ng sasakyan yun at saka bahay. Yung bandari binigyan pa ng bahay yan. Tangin na ganyan kademonyo yung mga yan. Matapos na pag mapakitaan ni Pastor ng kabutihan, ginawan pa ng kasamaan yung simbahan, puta ragis na yan. Akala nung mga tanga na yan, nababagsak ang simbahan kapag kasinira nila, hindi, lalo lumakas. Sorry na lang. Sorry na lang. Pearl na umalis na sila sa Kingdom at alagaan mo daw si Amanda at siya na ang humawak ng kaso laban kay Pastor. Kasamang kanyang kapatid na si Attorney Lady Jade Canada at si Shishir Bandari sa US na nabanggit ko na kumontak sa akin upang siraan si Pastor. Dagdag pa ni Attorney Domingo. Ayan, diyan galit na galit. Diyan sila galit na galit kay Pastor Kibuloy.
Magpakita pa tayo ng ibang mga balita, mga bossing. Huwag kayong mag-alala, hindi lang naman na puro kay Pastor ang balita natin ngayon. Pero importante kasi ito eh. Importante ito, mga bossing, na maipakita natin dahil binubudol na naman tayo ng mga ito. Dito talaga sila unang nagalit. Dito sila unang nagalit kay Pastor Apollo Kibuloy, ha. Dito ganito katapang si Pastor Kibuloy. Ipakikita ko sa inyo gaano katapang si Pastor at gaano kabuo ang loob ni Pastor na kahit na anong gawin mo sa kanya, hindi mo siya kayang baliin. Dito nagsimula ang lahat. Ibinunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umano'y balak ng Amerika na ipadukot at ipaligpit siya matapos ipagkanuno. Yan, ipadukot at ipaligpit. Ayaw ng Amerika dumaan sa tamang proseso. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at